Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan naman natin, ang ganda ng pagkakaano, no? Topic by topic tong ginawa dito. Anyway, paano kaya nila nagagawa to? Sa 42 minutes, marami nang na-cover si Richard Haydarian dito sa interview niya kay Idol. Anyway, ito yung ano natin. Nandito tayo sa part ng kanilang DepEd. Pinag-usapan nila ang DepEd. May sinabi dito si Idol and pakinggan natin kung ano yung sinabi niya. Which is, I don't know kung ano ang pagkakaintindi niya. No? Ito yung interpretation ni Idol sa sinabi ni Senator Pia Cayetano. Pakinggan muna natin si Idol. PTA, Parents Teachers Association, they talked about it in their meetings and they both agreed, the parents, the teachers, na magkaroon ng contribution for the improvement of the school. Sabi ko, teka muna, what is the purpose of the PTA? Sabi ko, di ba ang purpose ng PTA for the teachers and the parents, they will talk about the academic performance of their students. And how to improve it. And how to improve it, not how to improve your eskwelahan, your room, how to buy paints, how to buy. Alam mo, hindi ko alam kung inosente or ignorante ba ito talaga si Idol pagdating sa PTA. I mean, magulang siya eh. Magulang din naman siya eh. So I find it very impossible for Raffy Tulfo not to know exactly the very essence bakit tayo merong mga PTA. It's not only a local, PTA is not only a local organization. Even from the previous video, we've actually talked about na ang PTA, it is an international organization. Its presence hindi lang nandito sa Pilipinas, na sa iba't ibang lugar. Ngayon, ganito guys to. Sa pagkakaintindi ko, bilang ako ay naging estudyante, may mga pamangkin po kasi ako nag-aaral sa private at may pamangkin ako nag-aaral sa public. Okay? So, yung mga pamangkin ko na nag-aaral sa public, one factor kasi, yung lola nila nagtuturo sa public. And walang maiwanan ang mga pamangkin ko. Kaya, in-advise ng tita ko, which is yung lola, mother-in-law ng kapatid ko, na doon na muna mag-aral yung mga bata. Okay? So that's the first time na naka-encounter kami ng public school. Kasi lumaki kami sa private eh. Even sa private, meron namang PTA. Pero, ang PTA sa private, hindi ko na rin na nagkaroon ng contribution. Bakit? One, nagbabayad po kami ng miscellaneous. Lahat ng mga private school. Okay? Naninigil po yan ng miscellaneous. Doon sa miscellaneous, kinukuha yung mga pang-improvement ng school at maintenance. Ang public school ba may maintenance na pinagkukuhanan na fund? Like, meron ba silang miscellaneous? Alam niyo, akala ko nga kami sa school ko ngayon, akala ko, dito sa Pilipinas, ang CR na may aircon, nasa mall lang. Ang mantala yung CR ng school namin, may aircon din. Kaya nagulat ako. Diba? That's the point. Kung bakit ang mga nasa private school, kung hindi man sa hindi humihingi ng funding, it's only because binabayaran na ng magulang ang eskwelahan for the maintenance of the school. Diba? Through the miscellaneous fees na binabayaran. Okay? Yun yung difference ng sa public. Kasi ang public, as far as I know, wala namang binabayaran na miscellaneous fee. Kasi nga, ang public school ay funded ng government. Chalks, flower-based, electric fans. Especially kung mahirap yung mga estudyante. Exactly. No? Sabi ko, kaya nga pumunta dyan sa public school because mahirap to. As a matter of fact, Richard, sabi pa nga ng DepEd, itong recent budget hearing namin last, sabi, we have this, what we called, yung feeding program. Tingnan mo, dinidikit niya, ina-attach niya yung feeding program ng DepEd. When in fact, paulit-ulit na natin itong sinasabi
And I'm very sure na pinapanood naman ni Raffy Tulfo yan. O sana, humingi siya ng advice, no? Ang dami niyang access to information. Ang feeding program po is through DepEd. Pero, ang PTA is a different story. 'Di ba? Lagi niyang ina-attach ang PTA at ang DepEd sa isa't isa. And the purpose of them having that feeding program in public schools para maengganyo yung mga bata. See, he's talking about DepEd here for the feeding program. Dahil karamihan sa kanila, they're so poor, malnourished, and they go to school hungry. So when they get to their classroom, they fall asleep, or some of them don't go to school anymore. To avoid that, para hindi magkaroon ng dropout, nagkaroon ng feeding program. Sabi ko, no, it defeats the purpose. Yeah. Na you having that feeding program, and yet, sinisingil mo. See, he's talking about PTA. The feeding program is nanggagaling. No? Siya nagsabi dito from DepEd. Kinongratulate niya rin yung isang undersecretary about sa feeding program. Yung feeding program is coming from DepEd. Hindi rin naman ng DepEd ang maniningil dyan. So, walang yung sinasabi dito ni Idol, it defeats the purpose. Hindi. Two different stories yan eh. Two different entities yan eh. Yung mga estudyante. Yeah. Nilalagay mo na laman dito, nilalabas mo yung laman dyan. O, see? Ito yung version ni Idol. Ito yung pagkakaintindi ni Darian. Diba? Exactly. And then, how about those students na umasa sa 4-piece yung parents? So, what happens to those kids na walang, yung mga parents na umasa sa 4-piece from... Imagine niyo guys, no? Come to think of it. Paaral ng gobyerno public school, libre. Allowance yan o pangailangan yan, gobyerno pa rin through 4-piece. Pakain, gobyerno. Kaya, I don't know. Kulang na lang buhayin ng gobyerno ang no? Buhayin ng taxpayer ang mga batugan nating kababayan. From the government. So you will ask a voluntary contribution from them. Voluntary nga. Kasi kung minsan meron yung tinatawag na peer pressure. O nga, voluntary. Pero yung mga katabi mong estudyante na bibigay, ikaw wala. Pag-uwi mo ng bahay, si ganito. Yan ugali guys ng mga tao. No? Ugali na yan eh. Yung pagiging inggitero-inggitera. Minsan, nasa magulang din sa pagpapalaki ng bata eh. Kung ang mga magulang ay inggitero at inggitera, definitely for sure, palalakihin nila yung mga anak nilang ganun din. 'Di ba? Kasi may kilala rin naman ako mga magulang na pinapalaki nila yung mga anak nila how to be happy and contented kung ano meron sila. Regardless kung ano nakikita nila sa kanilang mga kaibigan. Kaibigan especially mga bata, 'di ba? Nagko-compare sila eh. Exactly. Yeah. May konting tuksuan dyan. So I said, it has to stop. And ayan, ito yung part na sinasabi ni Idol eh. Pakinggan niyo mabuti. I'm very glad that DepEd. Yan. Sabi niya. Galing yan sa bibig ni Idol ha. Did agree with me na they will come out with a department order putting a stop to this voluntary contribution to the PTA. Agree with him to put a stop with the voluntary contribution. Pakinggan naman natin yung Senate version. Okay. Wrong policy na kung saan nag-violate ng law
ang kung ano-ano pong department order na ipinapalabas po ng DepEd para lamang pipilitin na makakolekta sa mga estudyante. Ito yung hindi ko na-capture. Itong part na to, ano sabi ni Idol? Saka na natin pag-usapan yan. Dito lang tayo sa sinabi ni ano. Ayan, sandali. Diretso tayo. Secretary na, no, they will not tolerate that and they commit to investigate that. Thank you. So clear po tayo dyan. On that note, may I ask for a minute suspension, Mr. President? Ayan. Kakausapin ni Senator Pia Cayetano, yung mga kasama niyang senador, tapos yung mga kasama niyang senador kakausapin itong si Idol Rafi. Thank you. Session suspended for 1 minute. Ito hindi natin nakita to no sa Senate hearing. I don't know, hindi ko to nakita. Yan, kinausap ni Senator Pia si Joel Villanueva tsaka si Senator Legarda. Tapos silang dalawa, actually, kakausapin nila si Idol. Thank you po. Siguro hindi natin exactly alam. Siguro ina-explain niya dito sa dalawa na pinagpipilitan ni Raffy Tulfo yung gusto niya na hindi pwede. Kaya tuloy, itong dalawang senador natin dito, kakausapin din si Idol. Gumawa na tayo ng sariling interpretasyon. Ayan. Lumapit na si Senator Binay. Pinafasi pa ni Senator Bato. Diba, hindi natin ito nakita eh. Hindi ito pinapakita sa ng Senate eh. Website. Ayan, lalapitan na ni Senator Legarda si Idol. Siyempre, hindi natin naririnig kung ano exactly yung pinag-uusapan nila, di ba? Ayan, kakausapin nung dalawa. Ayan, kinausap na ng dalawa. Pagpipilitan niya yung mga gusto niya. Para tuloy lumalabas, itong dalawa, wala dyan. Samantalang narinig, well, sa bagay, hindi naman natin naririnig exactly kung anong pinag-uusapan nila. So, si Idol rito, as you can see, I think he's trying to explain his side din kung bakit niya pinagpipilitan yung gusto niya. Ang tanong, anong ending? Anong ending ng pag-uusap nila? Habang pagpupulong to. Inusisa pa ni Senator no? Ni Senator Legarda yung binabasa ni Idol.
Madali, anong ending? Yan. Sino to si, Buboy? Tapos sabi ni Buboy Andoy, 1 million maleta drama directed by Tulfo Luslos. Grabe, Duterte! Sabi may sumingit na Fiona. Okay. Lawyer, ng mga lawyer na yan, nag-uusap na yan. Mga lawyer, natatalo kayo ng Bratinello. Pero pinagtatatawa na lang. Siguro sabi rito ni Senator Joel, pagbigyan nyo na lang kasi. Gumawa na lang kayo. Parang matigil na to. Diba? Ginawa na natin sila ng script. Nasaan na? Tapos na ba? More than 1 minute na to. Akala ko a minute suspension. Tagal ng a minute suspension na yan. Sige. Nag-skip na tayo. Natatawa na lang si Senator P. Tignan mo yung mga nasa likod doon, natatawa na lang sa Ayan. Mr. President, we're ready to resume. Session resumed. Ang haba ng 1 minute na yun. Mr. President, move to recognize the sponsor of the measure, Senator Pia Cayetano. Ayan. Pakinggan yung mabuti. Sinabi ba dyan ni Senator Pia Cayetano that they're going to make a DepEd order or they're going to release a DepEd order to put a stop or strengthen the law? Yes, please proceed. Thank you. First of all, Mr. President, I'd like to thank our colleagues. I asked for a minute suspension to also gather the wisdom of the Senate. And I'd like to commend our colleague, Senator Tulfo, for raising this very important issue. We also took the opportunity to ask DepEd what actions, if any, have they taken upon receipt of similar complaints. And they confirmed that upon receipt of similar complaints, they have received similar complaints and they have actually suspended airing PTAs. So on that note, Your Honor, listen very carefully in this one. Sandali nga. Para mas lalo nating ma-appreciate. Kung stop nga o to strengthen the law. Yan. They are prepared to issue a department order strengthening the law. There's a big difference between a stop and a strengthening a law, di ba? Thank you. So nag-thank you pa nga dito si Idel, no? Pakinggan natin mabuti. Yan. In-acknowledge naman niya na para sa kanya, naiintindihan niya na ang gagawin DepEd order is to strengthen the law, but not to stop. Di ba? Thank you very much. Thank you. That's all, Mr. President, Your Honor. Thank you. On behalf of the thousands and thousands and thousands of parents who have students in public elementary school, would like to thank DepEd and the sponsor na magpapalabas na po kayong department order para to
to strengthen. So even Raffy Tulfo understood that the DepEd order was for The law. to strengthen the law, not to put a stop. At pag nagkaroon ng violation, magkakaroon po sila ng sanction. Yun lang po talagang gusto ko mangyari para matuwa na po yung maraming mga magulang. Thank you very much, Mr. Maraming President. salamat. I Thank rest you my very much. case. See? Iba yung sinasabi niya kay Haydarian. Pero dito, obviously, naintindihan niya that DepEd will release a DepEd order only to strengthen the law but not to stop. Diba? Kasi sinabi na rin mismo ni Senator Pia na nire-reprimand naman daw yung mga nirereklamong PTA members or officers. Diba? Siguro ang kailangan lang mangyari, hindi magreklamo kay Raffy Tulfo. Ang kailangan nyo lang gawin is mag-file kayo ng reklamo mismo, no, sa national, I don't know, national officers ng PTA. I-raise nyo yung mga pangalan ng mga PTA members or officers na hinaharas kayo sa pagbabayad at kung ano-ano pa man. Or dumirekta na kayo sa DepEd. 'Di ba? I've heard a lot of stories even to my closest friends saying that may mga reklamo na inilapit sila sa DepEd at saka sa CHED. Ina-actionan naman. 'Di ba? Kaya hindi ko maintindihan dito sa mga magulang na may problema sa PTA, bakit kayo dumidirekta kay Raffy Tulfo? Kung pwede naman kayong dumirekta either sa DepEd, sa national organization or national officers ng PTA na may mga ganito, ma-reprimand sila, matanggal sila sa pagiging opisyal at kung ano-ano pa. 'Di ba? So dito, kung babalikan nga natin yung sinabi ni Idol rito. Okay, ayan. Balikan natin ng bahagya. Mo ng bahay, si ganitong kaibigan ko. Especially mga bata, di ba? Bata. Nagko-compare sila eh. Exactly. Yeah. At may konting tuksuan dyan. So I said, it has to stop. And I'm very glad that DepEd did agree Ayan, balikan natin. Balikan natin yung sinabi rito ni Idol. with me na they will come out with a department order putting a stop to this voluntary contribution to the PTA. See? See what I mean? Dito, naintindihan niya that maglalabas ng DepEd order to strengthen the law. Dito, sinasabi niya na magre-release ang DepEd ng DepEd order to stop, which is hindi nga pwede. Kasi nga, ang pangingialam ng DepEd sa isang independent organization like the PTA is unconstitutional. Diba? Na-raise na natin yung jurisprudence tungkol doon. Okay? So dito iba yung sinasabi ni Idol, pero doon sa Senate sa budget hearing nila sa Senate, naiintindihan niya na iba ang ang sinabi compare dito sa sinabi niya rito. Doon sa isa, naintindihan niya na maglalabas ng DepEd order to strengthen the law. Pero dito, sinabi niya kay Haydarian, para lang maging grandstanding siya, na dahil nga sa sinabi niya, ipapastop yung contribution, yung voluntary contribution daw ng DepEd. Ng PTA, ng PTA. Ngayon, pumunta tayo dito sa DepEd orders, no? Ito yung last, October 10, 2023. Kailan ba to? 1 month ago. So basically, nasa, tayo? October, November. Ito yung huli, October 10. Huling DepEd order na nirelease.
Oh, even September. Oh. So far, wala pang recent memoranda, DepEd orders. Ayan. Nakikita nyo? Recent DepEd orders. Latest, October 10. Wala pang November. Wala pang December. Mismo si Raffy Tulfo ang gumagawa ng paraan o gumagawa ng rason kung bakit yung mga tao nagkakaroon ng doubt sa kanyang mga sinasabi. Ngayon naiisip ko, naiintindihan ba ni Raffy Tulfo yung sinabi niya dun sa Senate hearing, sa budget hearing ng DepEd? Ano ba ang pagkakaintindi niya nung sinabi niya na magre-release ang DepEd ng department order to strengthen the law? So para sa kanya, yan yung ang pagkakaintindi niya. Yung pag-strengthen ng law is to make a stop sa voluntary contribution ng mga ng mga members ng PTA. 'Di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. Tatapusin natin to. Most probably bukas na yung ibang part ng interview ni Hey Darian kay Idel. No? Pag-usapan lang naman natin yung mga Senate-related. So here naman mostly mga Senate-related. No? Have a good night guys and I'll see you in my next video. Bye!